Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. News. Live kita sa 99.9 WEB FM Kamsur, halip po dyan sa Rinconada area. 99.3 KM Kakampi sa Partido area. Siribang po sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Naantabihan naman kita via FB Live sa mga kakamping radyo sa pangarang po kang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Barang ko si Iban Bunawan sa Nado Teknikal, halin din sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City. Ako po si Jun Bernas, mahatod kan mga bareta. Ngunyan! Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ko niyan, erot sa Nado Nacional. Marumarum pang magkaigwaning dagdag sweldo ang entry level na mga partokdo sa mga pampublikong eskwelahan sa ilalim kang proposed budget para sa masunod na taon. Sa paliwanag ni Budget Secretary Amina Pangandaman, natapos na rin na ang budget proposal kang manirbihan si Education Secretary Sani Angara na ipresentar naman sumot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin sa mga miyembro kang gabinete kung kaya na diskutir ang maparapit sa adjustment kang entry-level salary kan mga partokdo. Sigun pa sa Sekretaryo, kaya po mag-agi sa Kongreso ang pagpapalangkaw sa entry-level asin dapat pa ining pag-adalan kan Department of Education. Alagad, kabaliban subot ang public school teachers sa 70 pesos, so sa 70 bilyones pesos na pundo para sa dagdag sweldo ka mga empleados kang gobyerno. Ang sektor kang edukasyon ang nakakuha ng pinakanakulang parte kang pundo sa 2025 national budget. Pinangaralan ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta si Commission on Election Chairman George Irwin Garcia na nakalista subot na may sadirikan duwang offshore bank account sa Cayman Islands. Bilang patunay sa negasyon kan kongresista, pigpresentar niya ang mga kopya ka mga resibo kan transaksyon kan bank transfer sa sarong press conference katakod kang may koneksyon sa isinangat na House Resolution para imbestigaran ang kontrata kang Comelec sa Miro. Para mabusi-isi na baray, tinaptindaan sa indang volunteer duman sa New York sa USA para magpalyo kan $100 sa duwang offshore bank accounts na pag-urugaring subot ni Garcia. Hindi nahiling na nakabuktak sa mga resibo nahali sa Chase for Business na nasa ilalim kang pangalan ni George Irwin Moica Garcia ang sinambit ng offshore bank accounts. Piga buyag pa ka nasambit ng kongresista na naghali ang resibo sa platform kan sarong institusyon na nakabase sa Estados Unidos sarong respetadong bangko na inaapod na JP Morgan Chase and Company, kaya may konsidera subot na totoo asin ba kung tampered ang transaction records halis sa Chase for Business. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa Nado Nacional, o sa mga driver, po nangunya na aldaw ang implementasyon kan Anti-Distract Driving Act. Sa ranong kanasabit ng lay, dadako po na ka mga otoridad ang isayman na mapapatunayan na gagamit kan sa ilang mga cellphone o ano man na klase ng electronic device mentras nagmamaneho kan sa ilang mga bihikulo. Apor sa mga kotse damay man sa nasabit ang kasuguan, ang driver ka mga karetela, motorsiklo, pinikab, asin di ba pa. Ika sumada ko, posibleng mapatawan ng penalidad ng mga driver na nagbalga sa nasinambit ng lay o kaya man dagos na matanggalan kan sa indang lisensya. Abiso kan Land Transportation Office sa mga driver na magamit ni mga cellphone na sinibapang gadgets mentras na nagmamaneho, kay puan igilid muna ang sa ilang mga bihikulo bago siripon ang sa ilang mga minsay sa cellphone. Yan tanganing mamantinir na nakapokus sa pagmamaneho ang mga motorista. Abiso man kang MMDA sa mga driver kang
Uber asing Grab, lingawan na maggamit nin mga cellphone sa silang pagkuha ng mga pasayeros. Dapat aramon muna kan mga ini ang rota na silang aagihan bago dagos na pandaron ang bihikulo. Pwede man sumot gamiton ang hands-free function ka mga gadgets na nga hindi mapatawan ng penalidad ka ang mga motorista serarom ka na sinambit ng lay. Oras siya ito kunya matugang 18 minutos pagkalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. May lampas pang 300 na bodyguard si Vice President Sara Duterte, sigun kidya si Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya. Sinabi niya ini matapos bawion kang Philippine National Police ang 75 pulis na nakadestino para sa seguridad kang Vice Presidente kang Pilipinas. Edot naman na inapod ni Vice President Sara na clear case of political harassment. Kaandakdang na ini ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil. Naglalangkaw ang propostong budget para sa travel expenses ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2025 sa 1.054 billion pesos inipasado sa Department of Budget and Management kasuma. Sigun sa DBM, ang proposed allocation masababa ng 94 million pesos. 8% kumpara sa travel budget ni Marcos kalitaligod na 2024 na 1.14 billion pesos. Alagad siniguro ni Secretary Amina Pangandaman sa publiko na sa ibungkan mas karihit na pagbiyahe, mamantinuro mangrari kang presidente ang katuyang galing makipagkoordinar sa ibang nasyon. Sa kabilugan, ang propostong budget para sa Office of the President, 10.446 billion pesos. Kabali ang confidential funds na 2.250 billion pesos. Asin intelligence funds na 2.310 billion pesos. Mas baba ang proposed budget kang Office of the President para sa 2025 kumpara sa 10.645 billion pesos kadakalis na 2024. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang, iguan na kitang 20 minutos magkalampas ang alas 5 ng pag-aga. Ang tabayaran po at yan ang mga report, magkala sa mga pagkiriba dito sa luwas, ang ngunyang pong aldaw na Biyernes. Sa iba pang baretang ngunyan o sa mga taga-gobyerno, pwede nang maresibi ka mga empleados kang gobyerno ang aumento sa sweldo ngunyan na taon. Sigun ki Budget Secretary Amina Pangandaman, hinahalat nasa naninda na mailuwas ang executive order gikan sa Palasyo Malacanang. Naguluwas na nasa 36 billion pesos ang nakatagamang alokasyon para sa salary adjustment sa ilalim kang personnel services expenditures kang fiscal year 2024. Pigli daw ang sekretaryo na retroactive ang salary adjustment ka mga empleados kang gobyerno pon Enero kan taon na ini. Alagad day madeterminaran kung gurano ang ilalanggaw sa sweldo. Para man sa masunod na taon, nagtagama ang DBM ng 70 billion pesos para sa masunod na trans kan salary adjustment sa mga empleados kang gobyerno kabali digli ang langkaw sweldo para sa mga paratukdo. Apora sa dagdag sweldo, igwaman na lauman na 7,000 pesos na cash na medical allowance ang mga empleyado kang gobyerno kung saan nasa 9.6 billion pesos ang pigtagamang pundo para digli. Katakot kaya ang tilawan doon ni Pangandaman na importanteng matawan ng atensyon ang salud ka mga empleados kan gobyerno. Matanong ko niyan ang pangaran ni Senadora Grace Poe asin ang economic czar ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na si Frederick Go ang posibleng maglibay sa pwesto na pigwalat ni Secretary Alfredo Pascual sa Department of Trade and Industry. Sigun sa report, inukonsiderar subot kang Palasyo Malacanang si Senadora Grace Poe sa sinambit ng pwesto huliban sa sayang legislative agenda kabali na ang pagsuporta sa micro, small and medium enterprises. Ulita matapos na ang termino
ni Senador Apu sa 2025. Dagos lamang kaning ma-administrar ang implementasyon ka mga proyekto kan DTI sa good 2028. Makatabang man sumot ini para mapamaskog ang mga kaalyado kan Presidente, lalo na sa piglalauman magiging mainit na dringkilan sa mga Duterte sa 2025 election. Mientras tanto, sinabit man ang pangalan ni Go. Pero, dahil pa initugot na butasan ang Presidente Puesto, hulita siya ang nakatutok ko dyan sa mga ahensya kang gobyerno aron kan DTI, Department of Finance, National Economic and Development Authority, as in man Department of Budget and Management. Alas 5:24 ang oras kunya mga tugang. May pa si mga reportaban. Kumpiyansa sa Senate President Francis Escudero na dai ikakaangkot kan China ang itinaong $500 million na defense as in security aid kang Estados Unidos sa Pilipinas. Nagutubod mo ng senador na dai mag-ibo ring lakdang ang China na magpatindi kan tensyon duman sa West Philippine Sea. Rason Escudero, arog kan ibang nasyon, diretso kan Pilipinas na pakusugon ang sariling puwersa militar para sa seguridad asinman sa katulidungan. Ang pagtatao ni military aid o ano man klase ng tabang, ordinaryo sa mga magkaaralyadong nasyon. Mientras tanto, natuyo man ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na bayo man pakinabang ang mga parauma asin parasira sa panibagong tabang kan Amerika. Dagdag kani, parating gamit na luma ang itinataw kan na mga kagamitan panggera kan Estados Unidos sa Pilipinas. Mga hinabuang palan. Alas 5:25 ang oras siya tungon yan. Oy, good morning sa mga nakaantabi sa mo sa FB Live. Ngunyan pong pag-aaga. Friday na ngunyan. First Friday of the month. Ngunyan pong August 2, 2024. Kaya sabi mga kalaw ngunyan na aram na ang problema lagi sa naga. Asikaso ang problema ta tubig. Ano? Napanagos na bigiribidyoan dakan Metro Naga Water District. Lumidangkaw ang budget kanong opisina ni Vice President Sara Duterte para sa masunod na taon. Inidawa mayo na siyang Confidential Asset Intelligence Fund. Sinabi ni Budget Secretary Abina Pakandaman sa sarang press conference sa Palasyo Malacanang na nasa 2.37 billion pesos na pundo ang pigtagama sa Office of the Vice President. Nasa 188.5 million pesos man ang para sa personal services, 1.79 billion pesos sa maintenance and other operating expenses, as in 56 million pesos para sa capital outlay. Masalangkaw ng 8% ang budget kang OVP para sa masunod na taong kumpara sa presenteng taon. Dati naman sinabi ni Duterte na dahil siya naghagad ng Confidential as in Intelligence Fund para sa masunod na taon. Naghurot kadto si Duterte ng 500 million pesos na Confidential as in Intelligence Fund sa 2024. Aragad binawi ini binawi man sana ini sa iya. Alas 5:26, mga bareta muna haling unyan sa luwas. Kakampi Network News. Network News. Tulak ning droga, arestado sa Ciudad Gan Iriga. Police reports. Halik kay Junel Cuba. Junel. Tapos kan mga miyembro ng Philippine National Police at 21 sa Ciudad Gan Iriga na sarong tulak ng droga. Matapos na siya ay pasahiraram sa drug bypass operation sa mga autoridad. Alas 9:23 kasibanggi duman sa zona 2 Doña Training State San Juan, Iriga City. Matrayon pong na-aresto ka na mga autoridad. Ang suspect na si alias Ingo o Domingo kan zona 2 sa San Juan, Iriga City. Sarong miyembro kan
Philippine Drug Enforcement Unit na PNP Kamsura anak sa ginsagin na pusher buyer buminakal nila Shabu sa kantidad na 1,000 piso sa suspect asin matapos na ini anda magparasan ka na item sa kasantay sa money di na tinakop na suspect sa pagrekisa sa suspect na kuanan pa ni nag-atrapa na Shabu asin sa timbang kani o minabot na 42 gramos timbang kani Shabu na nakulin pa sa suspect asin uminabot man sa kantidad na 235,600 pesos ang market value kani ang suspect kapalis sa mga state level individual kanta Iriga City PNP pagabot sa illegal drugs yaon siya mo yan nakapulong sa ipatura na siya sa siyudad na Iriga mantang PNP pagkakas na napagkaaga ang kaso na ikakapal sa iyo ang anda pagbagibo mintado sa pagitan body camera na ginamit ng mga Toscan PNP sa bypass operation para sa Kakampi Network News. General Cuba, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lalaki man akusado huli sa kasong murder sa Banuang Caminaba, Camarinesor, arestado na kan mga autoridad. Report na haliki Mike Gravito. Nagahapihap na ni malipot na rehas sa karsel kan Minalabak Municipal Police Station ang sarong lalaki na natubang sa kasong murder o panggagadan dyan sa Banuan kan Minalabak, Camarines Sur matapos tini ang dagos ng maramalan kan mga autoridad sa report gikan sa PNP Minalabak. Pasado alas 8:20 ninaga kasudma duman sa barangay San Juan, San Lorenzo, Minalabak, Camarines Sur kan ramalan kan mga kabuhan kan Minalabak Municipal Police Station ang nasambit ng akusado na natubang sa kasong murder sa virtud kan mandamento na aresto na pinagpalawas kang Regional Trial Court asin na mayo ng piyansa na ipinagtutugot ang West para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Renovation kang pamusong Face the Wall dyan sa San Francisco, Naga City. Day panapupunan ninulita andaga na diskubring kontrolado kan simbahan o rogaring kan simbahan. Report haliki Michael Garcia. Matapos sa biyo na nakakahabol na sa garbage collection ng Siyudad Canaga, liwat ining binawi. Sala bako yan. Itong sarong report ni Michael Garcia. Oras siya ito kayo matugang eksakto alas 5 medya ng pagkaaga. Balikan tayo ng bareta haliki Michael Garcia. Kung ready na, go ahead Michael. Nang hinalat ng Barangay San Francisco, ang proyekto kang LGU Naga na mag-renovate kansidang pamusong Face the Wall, alagad igwapa ng gading kaulangan. Yan ang kinumpirmar ni punong Barangay Efren ni Pomoceno. Kan makaulay niya to na 30 milyones pesos mananggat ang fundong pig-alokar kang gobyerno lokal kang Naga asin aapudonay ning Paseo di San Francisco. Alagad susug kay ni Pomoceno. Pagsadiri kang simbahan, partikular kang Archdiocese kang Cáceres, ang dagang pagrurugaring kan presenteng Face the Wall. Sa ngunyan, nagingwa pa ang LGU na makaulang simbahan kung makakataon ng deed of donation nga rig mag-abante na ang proyekto. Pinupurbaranta pa sa tuwing news team na makuha ang pahayag hali sa Office of Church Lands kang Archdiocese kang Cáceres, alagad mayo pasindaning kasimbagan. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:31 di pagkaga. Babalik po ang mga balita sa Kakampi Network News. At yan, ito po na ang tabayanan sa Rabay sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido, asin mas sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Biyernes ngunyan, August 2, naman po sa mga napapaglingaw kang petsa, asin kan aldaw, unyang pong Biyernes. Babalik kami at yan sa iba pa mga balita. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jumbanas Labas. Kakampi mo. Network News. Network News.
Oras ko dyan, mga tugag. Alas 5:41 ng pag-aaga. Balik kita sa mga bareta ko dyan, mga bareta pa sa Radyo Nasyonal. Nagtutubod ang sarong legislador na ginagamit sa naman ni Vice President Sara Duterte ang pagbawas kang Philippine National Police sa sayang security detail tagaling ibalyo ang atensyon kang publiko halis sa sayang pagbabakasyon sa Germany sa kasagsagan kang pagtama kang bagyong Karina. Karakterikod na si Mana. Dahil kumbinsido si Congressman Joel Chua Camarilla na may pagkaaram sa politika ang pagbawas ka mga pulis na nagbabantay sa Vice Presidente ka na Pilipinas. Ang pahig ni Chua, reaksyong ini sa open letter ka Vice Presidente kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil na inakos rang gani na pagputik sa rason kang pagbawas sa sayang security detail. Inot naman na pinagsugo ni Marbil ang pagbabalyo sa 75 pulis na nakarestino bilang mga personal bodyguard ni Duterte. Sinabi ni Chua, dapat irespeto ang naging desisyon kan PNP. Inalukmang kang kongresista ang publiko, iwasan na isabit ang lakdang kan PNP sa politika asin magkumpiyansa sa kakayang kang pulisya na pamahalaan ang sa ilang mga tauhan kung saan dapat idistino basado sa pangaipo. Pigsigundahan man ni Senior Deputy Speaker asin Pampanga 3rd District Congressman Aurelio Dong Gonzales ang sentimento ni Chua, lalo na tampag umugtak o pagbabawas ng security detail parating nangyayari. Oras ko niya matugang, alas 5:43 ng pag-aaga. Nagkakaigwalan kami kadikit na problema sa koneksyon. Kaya medyo naabaran sa muli mga ipinapaabot na mga informasyon. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan, inako kan Department of Public Works in Awis DPWH na bayo ining National Flood Control Master Plan sa pagkontrol kang baha sa enterong Pilipinas. Sa gilibong pagdingog kang Senate Committee on Public Works, hinanap ni Senador Amy Marcos ki DPWH Secretary Manuel Bunuan ang master plan para sa pagresolver kang baha. Inibisikan naman kang komite ang nangyaring baywasan na pagbaha ninuli sa bagyong Karina. Sinabi ni Secretary Bunuan na may manibaybang master plan sa 18 major basins kan maglawag ang presenteng administrasyon. Nagkukonsulta naman subot si dating updating kung nasa ikukonsider ang climate change. Aminado pa si Bunuan na ang natapos na 5,521 na flood control projects pigtarataragpi sa naman asin magkasuruay na proyekto tanganing magtaon ning tulos na tabang sa mga harababang lugar sa nasyon. Mientras tanto, ipinahay kan Department of Health na kasugman na pinapaganoon kani ang mga doktor sa mga protocol para sa poison management para sa mga pasyente na malalantad sa pagtagas na nagahali sa tulong magkakaibang sasakyang pandagat duman sa bataan na luminubog. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, punpa nagtarikod na si Mana, kan maglubog ang inot na barko ang MTRK Terra Nova sa Libay Bataan, pigsugo na ni Health Secretary Ted Herbosa. Napunan ang pag-refresh ka mga protocol sa salud sa pamahala sa Hilo. Pagramdam ni Domingo sa mga doktor, pwede mag-apod oras may naresibing pasyente. Asinsinda, kakaulayon kan sarong toxicologist, espesyalista sa Hilo para masabi kung ano ang kaipuan itaw. Inabison man ni Domingo ang mga individual na malantad sa oil spill na pwede mag-apod sa DOH hotline 1555. Mentras tanto, para man sa mga komplikadong kaso na nangangaipuling referral sa mga espesyalista, pwede man iapod ini sa mga minasunod arog kan East Avenue Medical Center, Poison Control. Inot naman nagpatalid ng DOH sa publiko laban sa epekto sa salud kang oil spill sa tao. Pwede ini sa paagi ning pagsaangab, physical contact o paghamil. Apuar sa MT Terra Nova, duwang iba pang luladang pandagat ang MT-KR Jason Bradley asin MV Mirola. Napag naman
na may mga tagas sa kadagatan kan maribeles bataan kan sa mga kargadong industrial fuel. Ipinahayag ni DPWH Secretary Manuel Bunuan na 2 taon dahil natawanan ng pundo ang desalting as in dredging operations kang ahensya sa mga major river basin ka nasyon. Sa pagdangog kan Senado, sinabi ni Bunuan na kan 2023 as in 2024, nagakan sila ng budget para sa maintenance as in operations kan dredging equipment na inabutan nila sa ahensya pero dahil man ini na ito. Dahil masubot na ito ang hinahagan nila budget para sa mga bagong dredger. Ang mga dredger na ini ang ginagamit sa paggalot sa mga salog para maiwasan ang pagsupay kan tubig oras na makusog ang baguras kang uran. Pigeros pa mga sekretaryo na kan mag-take over sila sa DPWH na araman nilang kadakol na taon ng bayong ginigibong dredging asin desilting operation sa mga bayor na salog sa Pilipinas. Rason para maging hababaw ang mga riverbed asin magsupay na ang mga ini oras na nag-uuran ng makusog. Katakot ka rin sinabi ni Senate Committee on Public Works Chairperson asin Senador Ramon Bong Revilla Jr. Dapat posisyon na maray asin ikonsiderar ang budget kan DPWH para sa desilting asin dredging operations sa pagdiskutir kan propostong 2025 National Budget. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Yang kaya mga dredging na yan sa kalisilting pero yan ang pinupunan kang korupsyon kanto eh. Mapalapala ka lang ning laboy, masingil na. Mientras tanto mga tukang, sa iba panitales ka mga bareta niya tungon yan, na ipapareport kang Bureau of Immigration ang Chinese national na si Yuang Liu o Yuang Lui. Si Liu matandaan arestado kan Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Field Unit sa Makati kan Bayo kung saan nakuha sa saya ang mga gadgets na naglalaman ng ribo-ribo mga pinuldahan na litrato, video, audio applications, database, call logs, as in file documents sigun ki Philippine National Police PIO Chief Police Colonel Jean Pardo. Dahil tutugutan makaluwas sa Pilipinas ang sinambit ng dayuhan na nahampangon yan sa illegal interception as in misuse of devices na pagbalkas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito tama sinabi kang PNP na may konsideran na security concern ang mga nahiling na files sa suspect kulita imbulto ini sa maiwasan na scam. Inaaram na ngunyan kang pulisya kung isay ang mga kasabwat kani o pagiriba sa nakulang sindikato. Mientras tanto, mahurot man ipanibagong cyber warrant ang CIDG sa korte para mabusisi at mga nakuang ebidensya digdi para masangatan ng kasong pang-ispiya ang dayuhan. Ang tabi mga tugang, mga report ginarehali sa luwas at yan. Mientras tanto, day subot uyon. Si dati Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gibon Mandatory Reserve Officers Training Program. Sigun ni Senador Amy Marcos na nagkukontraban sa pagbuhay ginaray kan Mandatory ROTC para sa mga estudyante sa senior high school. Sabi ka Senadora, daw na nga nagparawas na ng Executive Order 59 Series of 1967 na compulsory ROTC sa mga estudyante sa koleyo alanganon subot tigdian sayang ama kay do. Sabi pa ka naman ni Amy, dahil mapirit ang mga aki na magbali sa ROTC kung habo ninda. Itinutuloy ba ni Amy Marcos na gibo ng optional sa mga eskwelahan ng ROTC takaling baging makabayan ang mga estudyante. Batandaan sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., inaalok ang mga kongresista na liwat buhayon ang ROTC sa mga eskwelahan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:51 ang oras yato ngunyan. Balikan ta mga report hali sa luwas. Number 8 Municipal Most Wanted Person sa Nambwa. Nadakop sa Iriga City. Report hali kay Junel Cuba. Junel!
ang numero 8 na municipal o city wanted person na dyan sa siyudad kan na Iriga, nadakop duman sa Panuan kan Nabua, Camarines Sur, kan na tracker team, kan na PNP Iriga City, dinakop. Junel, naputol ka. Ninapagka. Pakiayos mo na Junel ka sa imong linya. Babalikan mi ka sa tiyan. Pakiulit kay Junel na at siya babalikan ta. Mientras tanto, paghakot ting basura sa Nagal, liwat na naabala matapos na tulunggayong garbage truck na naghahakot, nagkararaot. Michael Garcia sa report. Matapos sabiyo na nakakahabol na sa garbage collection ng Siyudad Canaga, liwat ining binawi. Asin naghahagad din dispensa ang Solid Waste Management Office. Ipinag ni SWMO Head, Engineer Joel Martina, liwat na maabala ang paghakot ng basura sa syudad huli sa pagkaraot kang tulong garbage trucks. Yan huli naman sa rason kang kalumaan na haloy ang maintenance dangan haloy nang nirekomendar na kay puwa na ining ribayan. Halos 5 taon na kaya na nagfufunksyon ang mga garbage trucks. Inamin ni Martina kay puwa naman talagang ribayan takong susumadahon ng repair garo ka naman daa nagbakaling bago. Kung naputunda kung taano madali ang lifespan, iyo daa at paraal daw naglilibot. Halos oras na ang pangalo. Tunilada ang gabat kang basurang nahakot, harayo pa ang distansya. Pasiring sa San Isidro Sanitary Landfill asin kadakol pang iba. Sa presenting request na 4 na bagong dump trucks, 2 pa sana nag-abot. Ang remaining 2 to follow pa lang. Nagagad ding dispensa ang SWMO sa mga posibleng mapiktaran na lugar. Kang garbage collection, partikular sa Triangulo, Concepcion Pequeña, Calawag, Liboton, asin sa may parte kang CBD2. Ngunyan pa sana, nagpapasalamat ng sendang opisina sa mga barangay na igwaning sa diring dump trucks nga rig magianan ang sendang trabaho. Naglalawom si Engineer Martin asin ang opisina kang SWMO na maresolbahan tulos ang problema urog na madali ng bermans mapiesta pa. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Balikan mo na ang report na si Junel na nagbalik. Mientras tanto, suspitsado sa kasong attempted homicide sa Ragay, Camarines Sur na arestar naman kan mga autoridad. Report hali kay Mike Gravito. Mike. Dahil naman nakapalagpas sa kamot ka ng mga autoridad numan sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur ang sarong lalaki na naatubang sa kasong attempted homicide matapos na ini ang dagos ng maramalan kan mga autoridad. Sa report gikan sa PNP Ragay, pasado alas 11:30 nin pagkauto kasudba duman sa barangay Port Junction, Ragay, Camarines Sur kan dakopon kan mga pulis Ragay ang nasambit ng lalaki na naatubang sa kasong attempted homicide gamit ang mandamento dahil rason na pinagapaluwas kanusgado. Iguan ng piyansa, nagkakantidad 48,000 pesos na ipigrekomendar anues para sa saiyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Oras siya ito ko niya matugag. Alas 5:55 din na pagkaaga. Balikan tani ba panitalas ka mga bareta ko niyan, bareta pa magrari sa lado nasyonal. Kinumpirma kasugma ang Department of Justice na nakaresibis sila ng informasyon halin sa ibang ahensya kang gobyerno na nasa Pilipinas pa manggiraray. Ang suspendidong alkalde kang Bamban Tarlac na si Alice Go. Sa press briefing, sinabi ni Justice Undersecretary Nikki Tina. May mga informasyon na halin sa ibang ahensya na yaon pa sa Pilipinas ang sinabit ng mayor. Matandang tinawan ka Senado ning ultimatum ang mga otoridad na ganing arestaron sigo. Ang alkalde na sinuspender kang Office of the Ombudsman ang ning 6 na bulan nilulima sa kasong graft na isinangat kang Department of the Interior Local Government. Pinaparestar ka Senado huli sa pagsayuma makatindir sa ginigibunin ng inquiry na may koneksyon sa sinakyan ng Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa saya na sakupan ng Banuan. Ang sinabitang pagdangog na question ang nasyonalidad ni Go matapos na madiskubring dakulang posibilidad na sa Russian Chinese national
Huliman kang paiging Chinese national kan sayang mga magurang asin pakakagawa niya ng parehas na fingerprints sa Chinese passport holder na si Gua Huamping. Nagsangat man ang Office of the Solicitor General ning kuwaran to petition sa Manila Regional Trial Court tagaling mapatalsik siya bilang alkalde Kambamban, Tarlac. Mientras tanto, sa iba pa niyato mga baretang dyan sa Senado Nacional, kinastigo ni House Deputy Majority Leader as in Iloilo Congressman Jarit Girin ang Department of Education, DepEd, huliman sa nakalis na 2 taon. Dahil pa kanina babawi ang mga kagamitan sa pag-eskwela na nakasaray sana sa mga warehouse kang PASFAC Logistics. Tinawando ni Girin na asaying ang pundukan na gobyerno, hulita dakol sana mga estudyante o dakol na kutang mga estudyante ang nakinabang sa sinabit na mga learning equipment, asin na materials, arog kang computer, textbook, training materials, asin na iba pa. Dahil man na itago ni Garin ang labi-labing pagkarisganar matapos mabulititan sa pagbusisi kang House Operations Committee sa budget kan DepEd ang naging kontrata kani sa PASFAC Logistics sa raram ka nakalis na administrasyon para mag-distribuer ng mga supplies. Pero narilasar ang kontrata, inulit na nagkaiguan ng isyo sa pagbabayad kan Departamento sa Edukasyon. Sumiregat na ang bilang kan nagadan huli sa epekto ng southwest monsoon asin bagyong Butsoy o Karina, asing Karina, sa 40 inipasado sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sagot kasugma. Sa situation update kan Disaster Response Agency, sinabi ka rin kabaligli, ang 14 validated deaths, 5 sa Calabarzon, 4 sa Zamboanga Peninsula, 2 sa Central Luzon, asin Pixararo sa Northern Mindanao, Davao Region, asin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binibiripikar pa ang report kang 26 na iba pa nagadan, 15 sa National Capital Region, 9 sa Calabarzon, asin Tigsararo sa Ilocos Region, asin sa Barm. Mientras tanto, sumirikat naman ang bilang ka mga apektadong pamilya sa interong Pilipinas sa 1,480,323. Nakatampad kan 5,456,319 individual na nag-i-star sa 4,594 barangay. Sa presente, 10,234 pamilya o 46,940 individual ang mantinidong nag-i-star sa 229 o 79 evacuation centers. Mientras tanto, 115,775 na pamilya man ang nasa ibang lugar. May kabilugan 2,504 kaharungan. Amping report na nadinyaran sa 15 riyon. Inakaroon ng abuton man ang infrastructure as in agricultural damage sa 4.99 billion pesos as in 1.06 billion pesos. Sa mga ultimo nyatong bareta mo dyan sa Senado Nacional, ano na nangyari sa 5,500 flood control projects na sinambit ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang ikatulong State of the Nation address kalang talikod na Hulyo 22. Ini ang hinahanap ni Senador Joel Villanueva sa Department of Public Works and Highways di Pinabrit sa sayang pagbatikos sa sarong tilipon. Natuyawan ni Villanueva di Pinabrit kasunod bang kang pagbaha sa kanakol na lugar sa Luzon, Cabale, Metro Manila uli sa pag-uran dala kan Typhoon Karina asinman na habagat. Mientras tanto kasugma nagkaiguan ng pagdagong ang Senate Committee on Public Works para posisyon sa mga ahensya kang gobyerno ang sinapong pagbaha ka ng talikod na simana. Hinanap pa ni Villanueva ang committee report dapit sa mga naging pagdagog. May koneksyon sa kaparehong pagbaha na sinapo sa Central Luzon at Metro Manila kan 2023. Sigun kay Villanueva, pwedeng tinatawan ng salang informasyon si Presidente Marcos na ginamit niya sa sayang suna. Katakot kaya na pinagirumdum ka senador na kan 2023 matapos malubog ang Bulacan sa baha, hinanap sa saya ka mga kapwa Bulaqueño ang mga flood control projects asin nagpromesa siya na hanapon ang mga ini sa listahan kan DPWH. Ipinaluwas na kang Bureau of Internal Revenue BIR ang bago nindang logo kasabay kan sa idang ika-120 taon na anibersaryo. Sigun sa siya, may 60 anyos ng Dina Ribayan ang dati nindang logo.
na parang naloy, naglansa sinda ning logo making contest na may premyong 100,000 pesos. Sigun kay BIR Commissioner Romeo Lumagi, ang bago nindang logo, pinaghalong mga logo na isinumiter sa sarong contest. Ito naman sinabi ni Lumagi, nasaro sa mga faktor kung taano napagdesisyonan kang ahensya na magribay ning logo uliman sa negatibong persepsyon digdi. Mailing sa BIR new logo na hali sa agila asim bandera kang Pilipinas. Positibo man ang reaksyon digdi ka nagkaperang netizens. Kaya ako na nagsabing bongga, mas magayon sa dati. Asin makakainganyar subot ning pagabayad ning buwis. At least 100,000 pesos lang. Itong sa pagkor, milyon-milyon ang kantidad para po sa paggibo ni bagong logo. Sa ultimo natong bareta ko dyan sa lado nasyonal, dagos ng tinuldukan ni Senadora Grace Poe ang mga espekulasyon na riribayan niya si outgoing Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual. Nagluwas ang pangalan ni Poe sa pagiribay kay Pascual na epektibo sa ngunyanal daw na mahilig sa sayang pwesto sa DTI para magbalik sa primaryong sektor. Pinakalma man tulos ni Poe ang mga aligasyon na iwawarat niya ang trabaho sa Senado tagaling miyembro kan gabinete. Dagdag pa ka Senadora, tinututukan niya ang sayang trabaho sa Senado, lalo na tamapo na ang pagdagong para sa propostong 2025 National Budget. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ang oras ko niya matugan, 3 minutos magalampas ang oras na sa 6 pagkaaga. Babalik po kita sa kanawang parte ng mga bareta dito po sa Kakampi Network News. Kaya manan na po mga baretang maghahaliman sa tuyong mga kakamping radyo. Hali dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada. Mga baretang tinipon kang KM Kakampi naman sa partido. Asin man mga baretang halis sa BBS FM Igdian sa Naga City. Mga bareta sa Kakampi Network News, ngunyang pong aldaw na Biyernes, Agosto 2. Babalik at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Detalyos kan mga barata, halidigi sa DWB Kamusuran, radyong kaibigan mo nagkakampi mo pa. Dakulang utang na buot sa mga hobines sa Banwaan, huli sa sendang bulan sa suportasyon kooperasyon. Urog na kay Mayor Fersing Bulan na yung nagtataunin programa asin giya sa sainda sa Local Youth Development Office kan lokal na gobyerno kan Banwaan na nabwa. Asin ini ang naging paigos ni Chano Angelo Onyate, ang pamilkan LYDO sa Banwaan na magigiramdum na ipinalos na silistahan kan mga national finalist para sa paghanap o search for the outstanding local youth development office center ng Pilipinas kung saan ang LYDO na buwan sa mga ini. Ang search for outstanding local youth development office ang taon-taon pinagpapaduan kan Positive Youth Development Network asin sa pagkipagtabangan tanggaling po ka Foundation. Utang pa po ini sa gabos na hobenes digdi po sa Banuanan na po. Asin siyempre po sa satuyang local chief executive na siyang nagtataong programa at nagtataong giya sa tuya sa local youth development office. Mientras tanto, kumpiyansa sa Onyate na magiging positibo pabor sa LYDO na buwan magiging resulta sa nasabi ng search for outstanding LYDO nyo na taon. Ulit na ginibuninda ang gabos para sa inapod na youth development sa Banwaan. Tinawan doon kanina inihuli sa suporta ni Mayor Fersing Bulan asin urog na kan magtugang na sinda Congressman Mix Villaferte asin Gobernador Luigi Villaferte na sa panahon na medyo kulang sa ng budget para sa development sa Banwaan dahil lamang nagduwa-duwan magtugang na magtawin asistensya pinansyal. Confident po kita taginibutaman po ang gabos pag-abot sa youth development. Siyempre po dahil po yan sa support kan sa tuyang municipal mayor si Mayor Fernando D. Simbulan. And of course, kung nagkukulang man po kami ng budget sa youth development, pirmi pong yaon dyan si Congressman Mix and si Gob Luigi para punuan po ang pagkukulang kan sa tuyang LGU kan sa tuyang local youth development office. Parte ng mga naging paig ni Onyate ang pamilikan local youth development office digdi sa Banwaan na nabuwa. DWEB-FM Radyo Rinconada Kampibo Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal yaon sa linya Erwin Pulotoy del Castillo. Preparado na ang Banwaan ning Baaw
para magselebrar kan Kamuy-an Festival 2024. Lokal na gobyerno kan Banwa Ninbao nagpaluwasan aktibidades nagigibon sa Banwaan. Poon August 13 hasta sa August 25 kan presenteng taon. Saro sa tampok na aktibidades kan Banwa Ninbao, ang saro sa tigo konsiderar na tigadayo kan mga millennials, ang Governors and Congressman Night. Asin yaon man, ang Mayor's Night sa panginginot ni Mayor Jeff Viseño kan Banwa Ninbao, asin iba pang mga aktibidades na kalinyada sa Kamuy-an Festival. Gabos na sektor kan Banwa Ninbao, Kabali, pati na ang mga indigenous people na igwaman sa paradong aktibidades na apulod na Indigenous Peoples Day. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFM, Radyo Rinconada, kakampi mo, Network News. Hurin Bareta sa lado lokal, pinadarahanin surat imbitasyon kan sanggo ng panglusod ng syudad din Iriga, ang chairperson as in Chief Executive Officer kan ERC o Energy Regulatory Commission na si Mona Lisa Di Malanta sa sendang sunod na magiging sesyon regular sa maabot na Martes, Agosto 6 presenteng taon. Ini ang pinagkonfirmar ni Vice Mayor Edsel Serrano Dimawat, Presiding Officer kan Consejo kan Syudad. Kasudma, isinugo ni Dimawat si ang Secretariat kan sanggo ng panglusod sa pagbilog kan surat ng imbitasyon na ipapadara via registered mail kay Di Malanta. Sigun sa surat, kung day personal na makakatinder si Di Malanta, pwede man ining magpadara kan sa otorisadong representante sa pagpauno sa imbitasyon kan Consejo. Magigurunduman na sa mga sandunasyon kan sanggunian, pinaimbiran kani ang manehamento kan Kasureko 3 asa persona ni Jal Manager Wilfredo Boxit, siring man ang mga rembos kan Honda Narkiba para linawon ang dapit sa dobleng paglangkaw kan taripa na sinisigil kani sa sendan mga konsumidores na biyong ipinagre-reklamo. Maski nga ni si Vice Mayor ni Mewat, personal man na nagpabad kan sa inagrangay sa siring na dagdag singil sa kuryente, hulita maski siya nalalanitan sa kandidat kan bill na ipinadara sa saya kan Kasureko 3 na sigun sa saya, si dating kandidat 20,000 pesos kada bulan na binabayadan niyang konsumo ng kuryente, iningo niyan, nagabot na sa kantidad 30,000 pesos. Tinawang doon ni Dimewat, dapat ining may paliwanag na tultul kan manemento kan kooperatiba ng kuryente, mientras na sinasabi kaning kay balancing da sa mga distribution utilities o mga kooperatiba ng kuryente na tinugutan kan ERC na magpalangkaw huli sa naging efekto sa sendakan WESM na kung pagbabasayan ang sarong resolusyon na ipinaluwas kan ERC na pirmado ni Di Malanta dahil man kaibanan ang Kasureko 3 sa listahan, bagong arkan Kasureko 1, Kasureko 2, asin Kasureko 4 sa pag-imbitar sa pamilikan ERC, dakula ang pagtulod ni Dimewat na ini ang nasa tamang posisyon na magpahayag kung tama o sala ang ginibukan Kasureko 3 na dagdag singil sa kuryente base sa nakapalaman sa ERC case number 2024-017MC na na-promulgate kan Hunyo 13 taon na presente mismo kan Energy Regulatory Commission. DWEBFM, Radyo Rinconada, kakampi mo, Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWB Kamusur. Ini ang salit sa nasi Ben Edesena. Good morning. Ini ang kakampi Network News. Network News. Alas 5:15 ang oras ganyan. Isunod ta mga bareta haliduman sa Partido area sa paikang KM Kakampi Partido. Si Kabaran Turban, si Paring Rene. Kabaran si Rene Aureliosa. Go ahead. Kakampi mo, Network News. Mabalot sa kakamping June Oyama Baratagi kadigdi sa KM Kakampi Partido. Nagapayag ni labi-labing pasalamat si Alcalde Leda Simando San Luis kay Sekretaryo Francisco Tio Laurel Jr. kan Departamento kan Agrikultura matapos na utubon kay ni. An sayan naging promesa na sayan tatabangan ang mga pratanom ning gulaman sa sinambit ng Banuan para mas pangmapagantad ang seaweed production sa Banuan kan Garza Torena Camarines Sur. Ang mensahe nin pasalamat ginibo ni Alcalde Leda Simando San Luis saldaw na kunsain formal lang na naresibi kan mga pratanom ning gulaman ang seaweed propagols gikan sa Day Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR Bicol. Magigirumduman na kanagatalikod na aldaw formal lang na-resibi kan mga asosasyonin mga pratanom ni nagulaman sa Banuan kan Garza Torena ang 5 toneladang seaweed propagol sa bilang pagutom sa naging promesa ni Sekretaryo Francisco Tio Laurel Jr. sa pagbibisita kan opisyal sa Banuan kan Garza Torena. Nagkapirang simana na ang nakakaagi
ang pagtaon ni na siwid na propagol sa mga paratanom nin gulaman sa Banuan kan Garcetorena. Asin nagkapirang Costales na barangay kan Lagunoy, Camarines Sur. An partikan inan siwid sa development program kasabay man ang pagpapatindog ni na Techno Demo Project para sa siwid sa nursery sa Banuan kan Garcetorena, Camarines Sur. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pang barata, lalaking nag-atubang ng kasong estafa, dakop kan mga otoridad sa Banuan kan Goa, Camarines Sur. Nilo Oriana sa detalyas kan barata. Dahil na naka-eskapar pa ang 45 anyos na lalaking nag-atubang ng kasong swindling o estafa kan ramadan kin mga otoridad sa Banuan ng Goa, Camarines Sur. Basado sa report kan Goa Municipal Police Station sa saindang pigya pusog na kampanya kontra kriminalidad, partikularmente ang Operation Manhunt Charlie, matayong pungalakopan sinambit ng suspitsado. Sigundigdi kasugba Agosto 1, mga puko mas o menos alas 12:15, nin pag-godto sa Suna 1, kan barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur, ang mga personahe kan Goa Municipal Police Station sa liderato ni Police Major Romeo Ranara, pinagdakop pasit man pinagbitbitan sinambit ng akusado. Inipigya bistong si Alias Mar, 45 anyos may agom, asin presidente, kan sinambit ng barangay, inipinagramalan sa pagimang kang warrant of arrest na nabitudit kan maotoridad na pinagpaluwas gikan sa Municipal Circuit Trial Court 5th Judicial Region, si Pukot Lodi, Camarines Sur, na may case number o criminal case number 24-7404 sa kasong estafa o swindling na ipigya paluwas man kanakaaging Hulyo 29, 2024, asin man may rekomendadong piyansa na kantidad 20,000 pesos para man sa sayang temporaryong libertad. Ipigpasabot pa man sa sospitsado ang sayang pagkakasala o kaso sa lingwaheng sabot niya, siring man ang sayang derechos konstitusyonal. Sa kunyan, iniyan na sa kustudiya pa man kang Goa Municipal Police Station para man sa magkakanigong disposisyon. Daglag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Saro nga dalaki arestado sa ginibong nga baybas sa operation kan na pinagdasaro nga per sa Kantigaon Philippine National Police sa Mobile Force Company. Siringman Ibapan Law Enforcement Agency. Detalyas kan barata Dadza Prado. Arestado ang sarong lalaki sa ginibong bypass operation ka na pinagsararo nga per sa Kantigawan PNP, Camarines Sur, Provincial Mobile Force Company asin na 5 offers sa Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 kung saan matrayon pong naisagibuan sinambit ng operasyon. Bandang alaw na imidyanin hapon kasood Agosto 1, 2024 sa Suna 1 Barangay Mabalod-Balod, Tigawon, Camarines Sur. Sa panginginot ni Police Captain Monica San Juan, Officer in Charge, asin sa pagkikipag-koordinar sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Regional Office 5. Ang suspektado Bigbista may edad 47 anyos, sarong laborer, may agom asin residente kan Suna City kanat sabing barangay kung saan nangyari ang operasyon. Sa ginibong body search sa presensya kan mga testigo, representative kan media o kaya representante kan media asin na mapagkatulan na empleyado kan barangay, o kaya sa suspektado, na balidawang pidaso ni nasa siya na may laog na pinagtutugdan na siya po, sarong pidasong 500 peso bill, asin tulupang pidasong 500 pesos na bali budol money na nag-serving mark money asin mga siya po para penalya, asin sa kabiligan maabot sa 0.588 gram na pinagkakalkulong abutan sa kantidad na 3,999 pesos 76 sentimos. Ang inaresta na sa subitsado, ipinaroon sa iyan dahilan kana pag-aarestar sa iya, asin ang sa iyang mga diretsos. Sa presente, ang suspect na sa kustodiyan ng kanyang Kantigaon Municipal Police Station para inisa ngatan nin magkakanigong kaso. Para sa Kakampi mo nito, Diyos, Dads Prado, kakampi mo. KM Partido, kakampi mo, Network News. Sa ultimo niya ito na barata ngunyan sa lado lokal, ladua pang tourist rest areas, ipapatindog kan departamento ka na turismo sa Bicol, sa Rodigdi sa Banuan kan San Jose, asin sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Mahigirumduman na inot naman na pinag-anunsya ni Department of Tourism Bicol Regional Director Herbie Aguas na nakatalaan na bukasan ang tulong tourist rest areas sa mga lugar sa Bicol na pirming pinagdadayo kang karakol na tamo. Pinagapahayag ni Regional Director Aguas na iguanin 22 na tourist rest areas sa enterong nasyon ang nakatalaan na ipakonstruer o patindog bago matapos ang termino
ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tulodigdi ang ipapatugdok sa Bicol Region sa duman sa Tabaco Albay na kung saan ka nagtalikod na daw pinagsagibo na ang groundbreaking ceremony sina Biswan Secretary kan Turismo na si Cristina Prasco ang naging na mayor na bisita. Si Ringman ang tourist area na ipapatindog sa Banuan kan Lagunoy asin sa San Jose, Camarines Sur. Sigon paman ki Regional Director Aguas, nakatalaan sa gibo ang groundbreaking ceremony o ginibo naman ang groundbreaking ceremony duman sa Tabaco Albay. Mientras na sa masunod na bulan, o ngunya na bulan na Agosto, isasagibo man ang groundbreaking sa Banuan kan Lagunoy asin sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Dugang pa niya, ang pundong gagamiton sa pagpapatindog digdian gikan sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o JASA. Katuwang ang mga lokal na gobyerno siringman. Sisiguroon man ni Regional Director Aguas na mabubukasan ang mga tourist rest areas sa Bicol bago matapos sa antaon na. Pinag-inkaminar pa man ni RD Aguas ang mga lokal na gobyerno na makipag-coordinar sa sendang ahensya sa pag-aprobitsar ka na tourist rest area sin iba pang proseso para digdi. Enot naman ang pinagapayag ni Presidente Marcos Jr. na dakudaan magiging ambag magiging ambag kan sinambit na proyekto sa pagpapakusog kan turismo sa nasyon na ang tourist rest area lugar na pwedeng bisitahon kan mga turista para man sa saydang pagpapahingalo, libreng charging station, wifi station, restrooms, siringman, shower room, kay ba na naman digdi ang pagkakaigwa ning lactation room. KM Partido Kakampi mo Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Ang sedong para barata. Rene Orillo sa Mabalos. Good morning. Network News. Kakampi Network News. Alas 6:24 ang oras ganyan. Pagkali naman sa partido, aramon tara sunod mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Ibaran naman sa mga bareta si Junel Cuba, BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi ka Kamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Ana paghakot nin basura sa laog kan siyudad Kinaga, liwat na naman na aabala, daraman ka na pagkakaraot ka na tulong garbage collection truck na pagsasadirikan East WMO digdi sa laog ka na siyudad Kinaga. Iyanda, sigun sa payag liwat na maabala ang paghakot ka na basura sa laog kan Naga, huli ka na tulong garbage truck na iyo nagkukulikta kan na basura sa laog kan siyudad Kinaga, sarabay na nagkararaot. Basado man yan sa payag kan East WMO, ninuli ka na kalumaan naman da kan mga truck asin na dai pa nga ni nariribayan. Kinauan doon ni Engineer Joel Martin na iyoan pamayukan East WMO na may iwasan ang pagkakaraot kan mga garbage truck ninhuri taharos sa 5 taon naman da ini na dai nariribayan da tulos asinda 2 pasana ang nababakal na truck kan lokal na gobyerno Kanaga na garbage collection truck. Iyan sa tao kan sa indang kaagadan na dapat 4 o 5 truck ang maidugang digdi sa laog Kanaga. Haloy naman na plano asin na tiga gigibo kan lokal na gobyerno ang regular na pagbakal nin 4 na bagong garbage collection truck kada taon. Huri man na naraot ang mga truck na ini, darakan na aral daw na paggamit para manhakuton ang gabus na mga basura sa laog kan siyudad Kinaga. Sangon niya na taon, liwat na nakabakal sa nanin na 2 bagong garbage truck ang lokal na gobyerno kan siyudad Kinaga. Alagad ang request ni Engineer Joel Martin 4 o 5 ang kinakaipuan, dagdag pa kan pagkakaraot kan tulong garbage truck na yaon ngunyan sa talyera nagahagad nen dispensa ngunyan ang opisina kan na Solid Waste Management Office sa pamamayo ni Engineer Joel Martin sa mga maapiktaran na mga lugar
kanday tultul na pagkolekta kan basura aron kan na barangay kan Triangulo, Concepcion Pequeña, Calawag, Libuton, asin sa parte kan CBD2. Pinaglalauman man kan opisina kan SWMO na mareresolberan nindaan na problema sa paagi kan pagsubli na naman in truck sa mga negosyante digdi sa Naga tanganing makatabang sa paghakot kan mga basura araal daw. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, dugong sa Naga, nadako puli kan pagpabakal nin Shabu, buyit padere sa detalye. Nadakop na kan mga autoridad ni Kasyam sa listahan kan city level most wanted na si Rolando. 58 anyos at residente kan Sitio Santiago, Barangay San Felipe sa Sudad kan Naga, kan nakaaging alaw. Alas 9:50 rin pagkaga sa Barangay San Felipe. Ang suspect na si Rolando dinakop puli sa bisakan warrant of arrest sa kasong 3 counts of rape sa sarong minor de edad kung saan mayong ipinagrekomendang piyansa para sa lambang bilang kan kaso. Ini parte kan mas pinakusog na kampanya kan kapulisan sa pagsugpo kan krimen sa syudad. Palagos nindang ipigtutol ng mga lakdang para sa katarangkiluhan kan mga namamanwan asin para matawan ng katarungan ang mga biktima. Ang suspect sa presente nasa kustodiya kan Police Station 3 mantang nakatalaan na magkatubang sa korte para sa iyang mga kaso. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Tato, sinabihan si Atty. Leni Robredo, habo niya nga mag-iba sa proseso tada iniya kursunada. Makakaiba niya basta nunoy magtuto iyo ang congressman niya. Boss O Kaisminda sa detalye. Tato Mendoza, si dating Vice President Leni Robredo kan inihuri niyang makaulay na dahil siya maiba sa proseso. Ning hulitaan makakaiba niya sa proseso an manggagana sa butik di dahil niya kursunada. Kung kaya siya na sayumahan niya an alok ni BP Leni na mag-iba sa proseso kung gusto nga makaiba sa iyang linyada. Alagad pinagsabi kay ni na dahil siya nung kamaiban hulita dahil niya kursunadan sa iyang makakaibanan oras na makalusot siya sa proseso mantang pinaghapot-supot siya ni BP Leni kung ano ang rason. Alagad prangkahan niya subot ang pinagsabi mantang sinabi niya man nan sa iyang susuportaran bilang congressman iyo si Nonoy magtuto pa kong ligasyon. Kaya nga ni kung nagtaram kayan na sinabihan ko siyang magtuto ako ang piga para pirit niya kanto itong proseso na nasabi ko man nga ni sa iya nga ko BP pa no man niya ko ni yung proseso kung igwa pala niya ko dyan magparasar na itong sabi ka pareho magkasabi mo dahil panganin na ipapaliwanag si mga issue sa inda and kung makapasar pala sa proseso iyo na sinda na ang kaibanan ni BP Leni. Kaya iyo man yun ang saro sa mga piggaanohan ko and pero dahil ko kayang magsakat sa entablado na kaibanan ng mga kung dahil ko talaga napupusuan. Kaya maski nga ni Digdio sa kung kami man ni Nonoy kung Nonoy ang magkaibanan ay mama na kung obligasyon sa iya magpa-endorso kung igwaman siyang mga kaibanan. Ang aram ko garo si kung Nonoy igwaman ng line-up na kagawan. Pero sa kuya, kami ni Nonoy, nag-iibanan kami dua. Parte yan kanaging pahayag ni Tato Mendoza sa entrevista kan mga taga-media kasumasa sa iyang residensya na kung saan inian sa iyang prangkang pinag-sabi. Para sa Kakampi Network News, Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 3.6 milyones pesos sa nagulayan paaralan project kan Departamento kan Agrikultura sa Bicol ipapasunod sa 300 na mga eskwelahan sa intirong Bicol ngunya na taon. Daryl Banya sa detalye. Maabot sa 3.6 milyon pesos ang ibigtagamang pundo kan DA Bicol para sa pagbuotob kan gulayan sa paaralan project ngunya na taon sa pagkikipagtabangan kan Department of Education. Sigon kay Renato Acacio ang officer in charge kan gulayan sa paaralan na nasa 300 na eskwelahan gikan sa anong na probinsya. Digdi sa riyon ang nakatalaan maging beneficiaryo kay ni. Iguang 60 eskwelahan sa Albay, 35 sa Camarines Norte, Sangatus, digdi sa Camarines Sur, 25 sa Catanduanes, 40 sa Masbate at Sinman, sa Sorsogon. Dinagdag pa ni Acacio lambang eskwelahan makaka-receive ng GBP package na makakatabang sa pagbuo na sinman pagparambong kan mga school gardening, kabali digdi and plastic crates, soil conditioner, organic fertilizer asin mga pisog ng mga gulayon. Paliwanag pa kaili na makakatabang ang proyekto na maaraman kan mga estudyante ang importansya kan agrikultura. Madadaras upuot kan mga aki sa indang harong ang mga nanodan sa pagtanom ng mga gulayon. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta. Sigurado. BBS, Basta Bareta. Sigurado. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, 5 kaso nin panlulugo sa kapamilya minor de edad na ikurit sa hararayong barangay sa laog kan siyudad Naga. Mas pinaurog pa ang pag-impormar Naga City Police Office NCPO orog na sa mga hararayong mga barangay kanda siyudad Naga manungod man kung sain asin ano ang dapat nagibuhon ing kaso maging biktima o makahiling ni insidente kan panlulugos nin kapamilya sa mga minor de edad. Tinawan doon ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumara ang tagapagtaram kan Naga City Police Office ngunya na taon na i-record ninda ada day mababa sa 5 kaso ni na incest rape o panlulugos sa mga kapamilya na kinakaimbultuan kan minor de edad. Ang nahihiling nindang rason iyo an mayo o nasa hararayo an ina kan aki asin pigwawalat sa ama o ama-amaan kaini anda sinasabing stepfather asin duman nangyayari ang insidente na piglulugusan ang mga minor de edad digdi sa siyudad kan Naga. Yan tabi Kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakamping Mo Network News, Jonal Cuba, Basta Barata, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Jirel, and sa BBS FM. Alas 6:35 ang oras siya itong at yan babalik kami para sa mga ultimong bareta digdi sa ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jumbanas, labas. Kakampi mo. Ito ni mga fake audio-visual materials. Sigun ki Congressman L.B. Deferte, sa larong kampi sa katyang House Bill No. 10567, kay puan ibuyagyag sa publiko ang nagibok kan deepfake. Napikyan sa ang ginibo ang producer o distributor kan deepfake na mayong marka o patanid na peke ini. Papamultaw ning abot sa 5 milyones pesos. Abang mapara umatanggal kan marka o patanid, papamultahan man ning 2 milyon pesos agad 3 milyon pesos. Isinangkat ni Congressman L.B. Deferte ang sinabit ng propostong lay perang simana matapos sa suportaran ang proposto ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na ipagbawal ang paggamit ng AI asin deepfake technology sa kampanya taganing mapakatamanan ang eleksyon. Sa larong pagkanasambit ng propostong bill ang maggamit ng AI system o mga kapares na teknolohiya sa paggibo ng deepfakes na katuyuan na ipakuriyat
dapat magbugtak ng patanid o marka takaning tulos naman determinan kung inipeke. Ini maikukumpara sa pagbugtak ng fake sa mga play money. Ang Department of Information and Technology, Department of Education, pati naman ang Department of Trade and Industry sinusugo na magrepaso ng implementing rules and regulations kam propresto sa laog din 30 dias oras na maging upo na maging epektibo ang sinampit ng ley. Bako sana sa probinsya kan Camarines Sur nagkaigwa ng pagbabago sa liderato kada PNP Provincial Office kundi maging duman sa probinsya kada Sorsogon. Kasugma nakasubmit naman bilang bagong provincial director kada PNP Catanduanes pa kung Sorsogon. Catanduanes si Police Colonel Edward Quijano. Kung saan sa pigibayan si Police Colonel Ryan Ador. Dayo na matukaw bilang chief kang Regional Plans and Strategy Management Division kan Regional Headquarters kan PNP duman sa Camp Simeon Ola sa Legazpi City. Kani, kalitalikod na pizza 30 euro kan nagtalikod na bulan kang Hulyo. Nag-asumir naman ang bagong provincial director kan PNP sa Kamsurun na si Police Colonel Virgilio Ulalya. Kung saan sa impiga sa lian si Police Colonel Julius Cesar Domingo na nakatalaan magpasararom sa schooling as in training. Mientras tanto, ang dating City Director kan Naga City Police Office na si Police Colonel Nilson Pacalso. Iuman ang nagsalida ki Ulalya sa posisyong ganing binayaan naman sa Camp Simeon Ola bilang Chief kang Regional Operations Division. Mientras tanto, kasugma sa pagkasumirman ni Ulalya bilang bagong Provincial Director kan PNP sa Kamsur, tulos man ini nagpapod ng command conference sa kabos na mga Chief of Police sa probinsya kan Camarines Sur. Mayo pa man plano na magkaigwan ng rigudon o pagkabalasa sa mga pamayo kan PNP sa kada munisipyo kan probinsya. Mientras tanto, inaabangan na lugod ngunyan ang magayon na programa kang Gobyerno Provincial kan Camarines Sur, ang serbisyong Kafuerte handog kay Nanay Program. Matapos magatod nining kaugmahan asin pagpapagian sa pangaipo ka mga bados digi sa probinsya kan Camarines Sur. Sa pinakahuring pigbisita kan serbisyong Kafuerte handog kay Nanay Program, ang banuan kan Tinambaka, Camarines Sur. Kung saan ang medical team naghatod ni mga serbisyo asin pangaipo ka mga bados na misis. Ang sinambit ng programa sa irarom kang Gobyerno Provincial sa liderato ni Governor Luigi Villaferte mismong pig-implementar kan Provincial Health Office para sa mga nanay na makapag-provincial ng libreng prenatal check-up, urinalysis, asin man blood chemistry. Apura kayang nakakagawa man sila ni ultrasound para maaraman din amay ang kondisyon sa salud asin pagkatao kan sa indang ibumundag sa pagikang libreng 4D ultrasound na available sa Women's Wellness and Wheels. Mientras tanto, apurakayan, ang mga misis nakaresibi maning maternal milk, sako ng bagas, mga vitamina, asin may pakantes pa na nagresibi ang ganador ng cash prize para sa Search for Buntis Queens. Balita ko dyan sa luwas kang Pilipinas, nagdeklara ang Pakistaning aldawnin pagmundo huliman sa pagagadan ni Hamas leader Ismail Haniyeh. Ipinahay ni Prime Minister Shehbaz Sharif ng pagadan kay Haniyeh sa rong klaseng barbaric act na nakulang pagpalga sa international law. Erot naman na inapod ni Sharif si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu bilang terorista asin promotor kan mga war crimes. Pirang ribo ng persona sa Iran nang nakalubong kay Hamas sa Hamas leader na si Ismail Haniyeh. Siniguro man kang Iran nasinda mabalo sa Israel. Matanda sinabi kang Israel Defense Forces na ang ginibo nindang pagadan sa mga leader kang Hamas sa rong klaseng pagbalo sa missiles attack sa Golan Heights na ikinagadan kan dosing kaakian.
Mientras tanto, sa Baretang Sports, sa pinakahuling update sa Paris Olympics, lalong pinailit na Tokyo boxing silver medalist Nisty Pitesio asing Carlo paalam. Asin world champion gymnast Carlos Yulo ang sa mga kampanya sa 2024 Olympic Games. Masalang man si world number 2 Paul Bolter EJ Obiena sa aksyon sa Stade de France sa Saga. Matapos ang irot na si Barak ang Paris Olympics, nagarangkada na ang Team Philippines para sa misyon makapagbulsa asin makapuli ng gold medal. Katuyang ka mga Pinoy athletes na balampasan ang 1-2-1 gold, silver, bronze breakthrough sa Tokyo kalagtalikod na 2021. Nakatalaan man labanan ni Peticio si home Beth Amina Zidani sa women's 57 kg rounds of 16 sa Paris North Arena kung saan target niyang masuntok ang Bulawan matapos makakuha ng silver sa medalya sa Tokyo Games. Malangoy man si Jarrell Hutz sa men's 100-meter butterfly sa National Swimming Stadium. Asin mabalik si rower Giovanni Dilgaco sa Bayres Surman Nautical Stadium para magkarera sa 19th sagod 24th race sa women's single schools. Mientras tanto, katayon man Ubiena, magkalaog sa full vault final sa Lunes. Mientras tanto, mabawi ang si Yulo sa kadaugan niya sa all-round event sa pagsabak sa men's floor exercise finals. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Iyan ang mga bareta sa Kakampi Network News. Ngunyang pong na Birnes, First Friday of the month, ngunyang pong Agosto 2024. Mga bareta sa inupunan tabiaran sa mga Kakamping Radyo. Live kita sa 99.9 WEBFM Kamsur sa Rinconada. Nakaibaran ta sa mga bareta naman si Benny Dicena. KM Kakampi Partido 99.3. Nakaibaran naman si Rene Orellosa. Asin man sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Kaibaran si Junel Guba. Sa pangarang bilog na puwersa ka mga reporters kang Kakampi Network News. Kita po mabalik sa Lunes na sa Sabado. Kita man tabayanan sa ibang programa dyan sa BBS FM 91.9 sa Naga City. Simulcast manggirari sa mga Kakamping Radio. Ali po dito sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaya barang ko sa Iban Bulawan sa Dado Teknikal. Ako si Jun Bernas. Mabalos, good morning. Happy weekend! Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur.